Mukhang out of control na ang NBA ngayon pagdating sa contract after pumirma ni Devin Booker ng nasa 145 million sa loob ng 2 taon na may natitira pa sa kanyang 3 taong kontrata. So until 2030 ang contract ni Booker at 33 years old na siya nun. May total siya ngayon na 316 million sa loob ng 5 taon. Base sa contract extension, magkakaroon si Booker ng 75 million sa huling taon ng kontrata niya sa Suns. 10 years ago, mas malaki pa ang kontrata ni Booker na yon kontra sa salary cap ng buong NBA na 70 million. Yung 2 taon na contract extension ni Booker, lamang lang ng 2 million sa career earnings si Steve Nash na nasa 147 million sa kanyang buong career. Siyempre, yung mga fans sinabing overpaid si Booker para sa 70 plus million dollars per year na contract. Based sa mga fans, siya yung player na hindi nape-pressure na manalo ng championship. Mag-iintay ka ba o mape-pressure kang manalo kung meron kang 75 million? Kahit bawasan mo pa ng taksyon, papatak pa rin ng at least 30 million dollars pataas. Kahit naman sino pangarap yun wala ka ng pressure, malaki pa sweldo mo. Yung contract kasi niya, pwede makabuild na ng isang buong roster ng team. Wala namang kasing magagawa doon kasi nga yung mga WNBA player lagi nagre-request na taasan yung contract nila dahil konti lang naman yung nasa collective bargain agreement. Yung nakuha kasi ni Booker naka-base yun sa collective bargain agreement ng NBA. So base kay Shams, si Booker ang nakakuha ng may pinakamalaking contract extension ngayon taon. Si SGA naman ang nakakuha ng biggest contract sa history. Pero yung history na yun, ngayon taon lang din kasi next year meron na naman panibago. Ganong kalupet ang NBA dahil yung history nila tumatagal lang ng 1 taon. Yung kay Devin Booker base sa Spotrac, $133 million na nakuha niyang extension, 64 to 69 million dollars. So hindi ko alam kung anong tamang report dun. Papasok na rin naman siya ng 11 season sa 2026. Kaya pasok na rin si Booker sa 35% rule ng salary cap. In short, hindi matatawag na overpaid si Booker kundi sumusunod lang sa rule yung Suns. Saka hindi rin naman tayo magbabayad niyan, yung mismong may-ari. At yung kikitain niya sa mga fans, ako pinagkakakitaan ko lang din. Aminado naman ako dun. Kahit naman sa opisina sa Pinas kapag na-promote ka, papayag ka bang walang increase? Or kaya kahit 10 years ka na, maghahanap ka pa rin talaga ng increase. Si Booker, 11 years na sa NBA. Kahit lumipat siya ng ibang team, ganong rate pa rin ang makukuha niyang kontrata. Nagkataon lang, yung team ni Booker ay Suns. Na yung bagong may-ari na si Matt Ishbia parang hindi alam yung ginagawa. Tingnan nyo na lang yung nangyari kay Bill at dito na lang din kay Kevin Durant na bigla na lang pinamigay tapos si Bill yung naiwan pa ngayon na pinoproblema nila. Saka may rights ang player na humingi ng kontratang nakabase sa collective bargain agreement dahil hindi naman nila pwedeng basta babaan ng kontrata dahil pwedeng magresulta yon sa lockout. Meron kasing kasunduan doon ang union ng mga player at nung mismong liga. So, hindi matatag na overpaid si Devin Booker dahil nakalagay sa rule yun na pwede niyang hingin yung 35% na contract. Pwedeng matag si Booker na overrated dahil nga sa kontratang meron siya ngayon. Dahil ni-rate siya na pwede siyang bigyan ng ganong kontrata. Iba naman sa rule na dapat na siyang makakuha ng 35%. Si Booker, 4 na beses naging All-Star, 3 pa doon, replacement pa siya. 2 beses lang naging All-NBA team member. Hindi rin matatawag na isang legit All-NBA team member si Booker. Dahil yung 1 beses lang na nasama siya sa first team, 2022 lang. Ito rin yung time na nakakuha siya ng Supermax contract dati. May career average siyang 24 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 35%. Nasa average din siya ng 67 games per season. Ito rin ang magiging unang beses ulit since 2020 kay Devin Booker na siya ang bubuhat ng Suns kasi wala ng Kevin Durant at si Bradley Beal mawawala na rin. Kasama naman niya ngayon si Jalen Green pero sa Suns siya ang All-Star. So iba yung senaryo naman niya kay Chet Holmgren, $250 million na kontrata sa loob ng 5 taon. Kapag nasama siya sa All-NBA team or maging Defensive Player of the Year, aabot pa ang kontrata niya sa $280 million dahil sa elevator clause. So nag-champion si Holmgren kasama si Jalen Williams at si SGA, pero nakalaro lang siya ng 114 games sa loob ng 2 season na dapat 3 season siya nakapaglaro at may potential 246 games.
Dahil yung dapat rookie year nitong si Chet Holmgren, nagkaroon siya ng injury at hindi siya nakapaglaro ng buong season. Nagkaroon pa siya ng max contract at may career average na 16 points, 8 rebounds at 2 blocks per game. Minadali din yung kontrata para sa kanya dahil nauna pa siya makakuha kumpara sa kanilang isa pang All-NBA team member at All-Star na si Jalen Williams na second best player behind SGA. Nag-champion din naman siya na base naman kay Sham at kay Bobby Marks, si Williams inline na makakuha ng $250 million na contract extension. Elevator clause din yun kapag nasama siya ulit sa All-NBA team. $41 to $54 million ang pwedeng makuhang kontrata ni Holmgren at nitong si Williams. Si SGA naman secure na ang contract extension. Siya ang number 1 player last season dahil siya ang MVP at naging champion. Sa 3 player pa ng OKC ngayon na merong max contract, ang matatagdong overpaid si Holmgren. Dahil kung pagbabasihan yung rule na ginawa doon kay Devin Booker, dapat ang mabibigyan talaga doon ay itong si Jalen Williams. Pero dahil si Holmgren ay kasabay ni Williams, pwede din siya mabigyan. Kaya sinunod lang yun. Pero sa pagitan ni Williams at ni Holmgren, dapat mas nabigyan si Jalen Williams nun dahil si Holmgren ang magiging third best player ng OKC kung siya pa ang naging second best player.